No. Hi, girls! Hi, mga ka-women! Are you ready for our topic today? Handa ka na bang matulungan ng ka-women mo? Lend your ears and pay attention. Because we're here to help you and give you some advice. Kaming bahala sa'yo. This is Gail. Ayla. This is Mira and Angelique. And this is Women! Usapang Babae! Nagmahal ka na ba ng lubos? Yung isang sabi lang niya, gagawin mo agad. Nagmahal ka na ba ng higit sa sapat? Yung binigay mo na yung pagmamahal mo ng sobra, ni hindi man lang niya magawang suklian. Nakarap ka na bang bumuo ng pamilya kasama siya? Pero mas sumama siya sa iba? Ubus na ubus ka na ba? Gusto mo na bang kumawala? Layuan mo na ang nakaraan. Gumawa ka ng panibagong hinaharap. Dahil hindi na kayo tulad ng dati. Alam niyo talaga guys, recovery after a breakup is never easy. Alam mo, every time you wake up, sobrang bigat sa feeling. Yes, alam mo yung grief, resentment, yung a feeling of betrayal. Ayun talaga yung first thing na mararamdaman mo pag after the breakup, right? There will be highs and lows, pero nandun pa rin tayo sa point na kailangan talaga natin mag-move on, na pagising natin na okay na dapat talaga tayo. Yun. Yes, right, girls. Pero ano nga ba yung dahilan kung bakit may word na breakup sa isang relasyon, and what makes a girl broken? To know about that, roll VDR! Hello mga ka-women! Nandito na naman tayo para sa ating panibagong talakayan. And for today, we will talk about love. And when we talk about love, nakakabit na dyan ang sakit kapag nagmahal. It's a package deal, ika nga. And ngayon, tatalakayan natin ang isang tanong ko. What makes a girl broken? Malalaman natin yan ngayon din mismo. Pinaasa. Pag tinitake for granted siya, parang example, pag tawag dito, pag magde-date kayo, laging namumove, ganyan. Pag pag parang nagsisinungaling na din siya, na dumadating sa point na parang, ang alam mo, busy siya, ganyan, yung parang magre-rave lang siya. Siguro nagiging broken yung isang babae kapag nafe-feel niya na hindi na siya masyadong pinapahalagahan ng guy, na kahit dati parang nag-good morning, nag-update, pero ngayon parang dahil nga sa mga priorities din ng bawat isa, parang hindi na din sila masyadong nagko-communicate or something. Parang medyo doon, kung mahina yung faith or trust ng babae, parang nagiging broken siya dahil doon. Well, basically, yung feeling na pinapaasa ka sa certain things, tsaka yung pagka-ready ka na mag-commit sa kanila, tapos biglang iiwanan ka nila in the end, that is what makes a girl broken. Siguro yung pinapaasa siya ng lalaki. Yung napo-fall siya, di siya sinasalaw, yun. Tama nga naman ang ating mga ka-women. Sad reality, but it's true. Being rejected by someone we love is sobrang masakit talaga. And at the same time, yung pagbibigay halaga sa'yo is important talaga yun, di ba? Oh, ang sakit kaya nun. Oh my God. When a girl gives up on you, it's too obvious to find out. Lalo na kapag binigay niya lahat-lahat sa'yo, tapos sasaktan mo lang. Lalo na kapag 100% ng tiwala niya, sinira mo lang. And worst, kapag alam mo na mahal ka ng babae na to, pero harap-harapan mo lang lolokohin, well, good luck dear. There is a possibility na hindi ka na makahanap ng isang tulad niya. And that's it, mga ka-women. Kaya yung mga boys out there, huwag niyong antayin yung point na iiwan kayo ng mga mahal niyo. Yung point na you will miss her. Miss the way she cared about you. Miss the way she loved you. Kung mahal mo siya, ipaglaban mo siya, hindi ba? Okay, there you have it, guys. This is Mira to answer the question, what makes a girl broken? Bye!
So beside talaga sa cheating talaga, yung pag hindi pagbibigay ng halaga sa'yo ng lalaki, talagang hindi talaga mag-break talaga ng relationship and a girl. Of course, di Indeed, ba? that makes a girl broken. And kailangan na talaga ma-move on dahil doon, di ba? Sobrang laking impact nun sa relasyon. Yeah. Yes, of course, syempre, ika nga, past is past, we have to move on. Kaya ang isang tanong dyan, where do broken hearts go? Roll VDR. Nalaman na nga natin ang mga dahilan kung bakit nga ba nabobroken ang isang tao. Ngayon, alamin naman natin kung saan madalas pumunta ang mga taong broken. Pupunta ako sa mga museums, tapos sa mga gigs. Nagpupunta ako sa lugar kung saan naaaliw ako. Specifically, yung beer house. Nagpupunta ako. Pupunta ako sa bahay ng best friend ko. Tapos doon ako umiiyak. Sa bar, kasi maingay. Pupunta ako sa Manila Bay kasi gusto ko nakakita ng dagat. Yung mga broken-hearted na yan, madalas sila pumunta sa mga peaceful places. Doon sila sa place na malayo na wala silang maalalang memories about their loved ones na nawala. So basically, sa malayong place like beach, kung saan talaga as in wala silang memories with their partners. Tsaka kung saan sila makapag-soul searching, makakapag-reflect sa mga nararamdaman nila and tend to think about what happened. Doon sila kailangan nila ng me time, kumbaga, para maayos nila yung sarili nila. So mga ka-women, iba't ibang places pala talaga ang trip natin pag tayo ay broken. Some pupunta sa amusement park para mag-enjoy at muling ibalik ang kanilang pagkabata. And some pumupunta naman sa shore para naman magmuni-muni at nilay-nilay sa mga kanilang nararamdaman tungkol sa kanilang nakalipas na pag-ibig. And some pumupunta naman sa mga bar para mag-enjoy. So kayo mga ka-women, ano bang places ang gusto nyo pag kayo ay broken? Ibang places man ang gusto natin puntahan pag tayo ay broken, pero I'm sure in right time, lahat tayo ay makaka-move on. This is Ginangelic Forgon for Women, usapang babae. So yun pala, yung mga places pala na very peaceful and calm talaga dapat yung pinupuntahan ng mga heartbroken. Yes, Mira, tama ka dyan. Kasi sabi nga nila, di ba, when you're at peace talaga, yung parang soul searching, hinahanap mo yung sarili mo. Yes, tama kayo dyan, girls. Pero ano pa kaya yung isang bagay na magandang gawin pag ikaw ay broken-hearted? Ano ba yun? Ano ba? Tinatanong mo ba yan? Yes, of course. Siyempre naman, movie marathon, di ba? Wow, right? Gusto ko yan. Diba? Mga chick flicks. Talagang lahat ng Filipinos mahilig manood ng sine. So, alamin natin kung ano ba ang all-time broken-hearted movie nila. Roll VTR. Hiling talaga ng mga Filipinos ang manood ng sine. Bonding time na rin to para sa kanila. Pero alamin nga natin kung ano ba talaga ang broken-hearted movie nila of all time. Tara! Kay Piolo Pascual tsaka kay Tony Gonzaga. Kasi minsan lang kasi tayo makakita ng babae mismo yung nananakit. Kasi common na common yung lalaki, di ba? Common na common yung lalaki na sila yung nananakit, sila yung So doon pala makikita mo sa movie kung kano ka-loyal yung lalaki sa babae sa una. Pero yung habang tumatagal, parang makikita mo may revenge or Para sa akin, one more chance. Kasi nakaka-relate ka talaga kahit single ka eh. Yung mga kailangan mong paghandaan sa relationship, yung pagsiselosa, yung mga selos-selos, ganon-ganon. Of all time is one more chance. Kasi parang mas totoo yung mga pangyayari. Pati yung batuhan ng salita, mas damang-dama ng mga tao. One more chance. Kasi ang galing umarte ni John Lloyd doon. Idol ko si John Lloyd doon. Ayun. Ramdam na ramdam mo. Yung tipong
Yung si John Lloyd yung parang hindi ka lolokohin. Yung mga ganon. Parang siya yung the boy next door type ganon. Parang totoong tao, totoong nangyayari. Ayun. For me, yung One More Chance talaga, best movie siya for hugot kasi sobrang timeless siya. Every generation experience those kind of breakups. Sana ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit. Mahal ko si Trisha. Alam ko. Alam ko. She loved me at my worst. You had me at my best. At pinaliwala mo ng lahat yun. Babae ba talaga yung tingin mo? I just made a choice. And you chose to break my heart. Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? Marco. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Marco, I'm sorry. Bakit nga? Ba't di mo sinabi sa akin ng totoo? Natakot kasi ako. Huh? And you expect me to believe that? Sa tapang mong yan? Hindi kita gustong saktan, Marco. I almost died. So there you have it, guys. Kung broken-hearted ka, alam mo na kung anong papanoorin mo. That is One More Chance in the John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. And that's it. I am Gail Garcia and this is Chick Flicks. Sipa siya, tsaka si Popoy. Sobrang sweet. Yeah, alam mo, Sobra. fan na fan talaga ako ng tandem nila. And, syempre, fan din naman ako ng Piolo and Tony. Pero mas John fan lang ako ng Lloyd, John Bea. Lloyd. Yung mga artistang yan, well, ay naku, alam niyo ba, ilang beses na akong pinaiyak ng palabas na yan. Kasi hugot kasi yung mga I lines know. nila. Malabas lahat ng emotion dyan. Correct. And syempre, may mga lesson learned talaga na matututunan yung mga viewers. And syempre, Yes. yung mga broken-hearted, di ba? As in, parang doon pa lang nila malalaman na marami pa tayong pwedeng gawin. Yes, of course. So, sa dinami-dami nga nating pagdaanan, no, makikita talaga natin sa movie na yun yung sum up ng mga broken-hearted kung ano ba yung ending. Doon pa tayo pasuko, no? Yes. So, mga ka-women, kung gusto nyo pa ng maraming tips, eto na ang aking report. Roll VTR. Marami sa ating mga ka-women, kapag broken-hearted, wala na silang ganang kumain, wala na silang ganang maligo, or worse, wala na silang ganang mabuhay. Hey women, wake up! Hindi pa uli ang lahat. Pero bakit nga ba nararamdaman natin tong ka-women pag tayo sawi sa pag-ibig? Siguro kasi naging dependent sila masyado sa partners nila. Parang most of the cases kasi, yung mga nagiging dependent sa partners is because na meron silang poor family relationship background. So, ang nangyayari, nagiging dependent sila masyado to the point na gagawin nila lahat ng gusto nilang gawin with their partners. Na parang yun ay needs and desires nila. Kaya kung nawala yung needs and desires, ibig sabihin nawala na yung id. Ang id is yung needs and desires mo for na pleasure principle. Parang if you want na time to enjoy with your loved one, pag nawala yun, nawala na yung pleasure sa kanila, nawala na yung needs nila.
Kaya to the point na feeling nila wala na silang magagawa kasi masyado na sila naging dependent. Nagtanong-tanong ako sa ating mga ka-women kung ano nga bang madalas nilang gawin para makamove on. Pupunta ako sa salon, magpapaganda. Nagbabasa lang ako. Kasi parang kapag nagbabasa ka, parang yung nawawala yung isip mo dun sa taong nakasakit sa'yo. Magpapaganda ako, magpapa-makeover ako, nag-shopping ako. Ako, nagpapaganda ako kasi parang this time, yung sarili ko naman muna yung mamahalin ko. Sa akin kasi, ang ginawa ko talaga is yun, nagpa-makeover ako, nagpa-change ako ng color ng red. Nakikita niyo naman yun. Bonding with friends, exercise, traveling, ang madalas sabihin ng ating ka-women patungkol sa pag-move on nila. Pero ang madalas talaga, yung majority na lagi nilang sinasabi is total makeover. Yung, kumbaga, new look ang peg. Tips on a makeup makeover for a beautiful you. I don't mind your odd behavior. It's the very thing I savor. If you were an ice cream flavor, you would be
look of lost love is in your eyes, it's surprising what the new polish of lipstick can do. You can survive heartache in style. Kaya naman mga ka-women, ano pang hinihintay nyo? Pack your things and invest yourself to the new beauty product. Para naman, pag move on nyo, go lang ng go! This has been Ayla Linas para sa Women, Usapang Babae. Diba? Guys, halakpakan na natin. Ang pretty, right? Yeah, bet na bet ko talaga. And parang, alam talaga, nag-bloom talaga yung girl. Parang gusto ko rin ako may offer sa'yo. Why not? Sa akin talaga. Yeah, sa'yo talaga. Pwede doon. Sure. Siyempre, it only proves na hindi natatapos yung buhay natin pag broken tayo. So, Of course. dapat magbago tayo para magsisi yung mga taong nang iwan sa atin. Totoo yan. Hugot na hugot, Becca. Hugot. Di ba sabi nga nila na kapag ang babae is iniwan mo, good luck talaga sa'yo. Kasi gaganda talaga yan. Lalong magbubuo. Ano yun yung gandang hindi mo inakala? Yes, of course. Yeah, sabi nga nila karami, everything has a purpose. Just trust yourself and be fabulous. And take note, girls, take note ka, women, life is too short. So live your life to the fullest. At saka, bata pa tayo eh. We're fresh, young, and Tender. True. So great na part na yung girl. Ang witty nun. Ang tender, di ba? So, ayun na nga. So, yung itong learnings natin na moving on, kailangan talaga natin tayo sa puso para moving on is hard at first. Pero, while on process, doon mo na ma-realize na isang chapter lang yan sa life mo eh. Para at the end of that, meron pang ibang chapter na mangyayari sa life mo, right? And you know what? One day, yung guy na yun, he'll regret everything eh. Talagang pagsisisihan niya kung iniwan niya yung babaeng yun. Talagang Ang sabi nga nila, kapag handa kang magmahal or gusto mong pumasok sa isang pagmamahal, dapat handa ka din masaktan. Kasi it's a package deal, sabi ko nga, di ba? Yes. And ano masasabi mo naman dyan, Angelique? Ang reyna ng mga hugot. Alam niyo girls, isa lang ang mapapayo ko dyan. Huwag na huwag niyong babalikan ng mga ex niyo. Kasi pag binalikan niyo sila, binigyan niyo lang ulit sila ng rason para balikan kayo at muli na yung saktan. Very well said. Very well said. Huwag din nating Pero, diba? pero syempre, di ba, parang kailangan mo rin magbigay ng second chance. Parang kasi second chance, parang doon If start you yung, deserve it. doon start yung forever. O, di ba? Kasi pag hindi ka nagbigay ng second chance, walang forever. Eh kasi, bakit kanya iiwan kung mahal ka? Well, Sa'yo na yun, hindi na Yes. So, mga Korean women, I hope kung na nakatulong kami sa inyo, na kami paano is natanggal yung mga stress nyo in life. thank you for watching and stay fab. This is Ayla. I am Gail. This is Mira. And I'm Angelique. Here